Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po nandito na naman po tayo sa ating pong programa na kung saan tayo po ay tatalakay na naman ng isang napakahalagang usapin, lalong-lalo na po kung ito po ay patungkol po sa ating bansa o sa kalagayan ng ating bansa o sa nangyayari pong katiwalian ng mga politiko dito po sa ating bansa. Okay, sa mga kababayan po natin, bagong lahat, binabati muna po natin lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, naging mga kababayan po natin sa abroad, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, sa mga kababayan natin, doon po sa mga nauna nating mga video, lalo po kanina, wag po kayo mag-isip na tayo po ay babaliktad. Hindi po mangyayari yun. Ang sinasabi ko lamang po dito, sinasabi ko lang po kanina, ang may responsibilidad po kay Saldico ay si Martin Romualdez. Kaya nga hindi ako naniniwalang hindi alam ni Romualdez, dahil kung talagang mahal ni Romualdez sa mga Pilipino, yung mga naniniwala sa kanya o yung ating mga kababayan o yung bansang ito, sa umpisa pa lang alam naman niya na mayroon ng kalakaran na gano'n, di dapat pinigilan niya, diba? So nalalaman nga nila yung mga malalalim na impormasyon, yun pa kayang hayagan na po, di ba? Kung talagang itong ating mga mambabatas, lalo na yung mga naging kasabwat nila, dapat sila mismo nagsisilipan sila, di ba? Wala yung iniwan sa Biblia. Ano ba sabi ng Bible? Para maging mahusay, maging mabait, maging masunurin ng lahat ng mga Kristiyano, hindi ba dapat magdalanginan kayo, magsawayan kayo, para hindi maligaw yung iba, diba? So ganoon din dapat ang ginawa ni Romualdez dito kay Saldico, diba? Dapat sinabi niya, teka pare, hindi ko alam kung anong tawag niya, padrino, bilang tayo ang nangunguna sa Kongreso ngayon, at ikaw ay isa sa may hawak na pinakamataas na kapangyarihan, pwede bang gamitin natin ito sa tama? Pwede bang gamitin natin ito sa paglilingkod ng totoo sa mga Pilipino? Huwag nating haluan ng mga ganito kasi baka mamaya anihin natin to. Siyempre, ako yung mas nakakataas sa'yo at under kita, baka mamaya sabihin nila, kasama ako. Ayun na nangyari. Dahil nga sa pinabayaan niya, responsibilidad niya si Ko. O kaya, para sa akin, isa siya sa dapat managot. Para po yan sa akin Pero hindi ko sinasabi dito na dapat managot dito ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil alam naman ng lahat, diba? Kaya nga mismo si Sara Duterte hindi niya direktang masabi na dapat bababain si Pangulong Ferdinand Marcos, diba? Kahit naman sabihin niya pababain niya ang ating mahal na Pangulo, wala namang dahilan para bumaba ang ating mahal na Pangulo dahil unang-una siya ay biktima din. Dahil nagtiwala siya doon sa mga inaakala niyang mga tao na mapagkakatiwalaan niya. Dahil inaakala niya na yung mga kasama niya, katulad niya na iisa ang layunin, iisa ang direksyon ng paglilingkod. Hindi Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sa sitwasyong ito, isa sa ang ating mahal na Pangulo ang biktima dito. No? Kaya nga dahil siya ay naging biktima, talagang nagdeklara siya ng malawakang investigasyon. Masagasaan na ang dapat masagasaan, kaibigan ka man, kaalyado ka man, kapatid ka man, etc. etc. Okay, sa mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga supporters po ni Martin Romualdez, pasensya na po kayo. Ako'y naninindigan lamang po base po sa aking nakikita, base po sa aking pag-aanalisa. Wala pong ibang pwedeng sisihin dito kundi si Romualdez at si Saldico. Dahil kung hindi nila hinayaan, kung hindi sila gumawa, o hindi sila nagtandem dito sa issue ng katiwalian, hindi makakabili si Saldico ng iba't ibang sasakyan panghipapawid na nagmamahalan, katulad na lamang ng mga private plane, katulad na lamang ng mga helicopter. Alam niyo mga kababayan, nakakalula po yung presyo ng mga yan. Kaya kung ako po tatanungin ninyo,
'di ba? Kung naglingkod sila ng tama, malamang yung pambili yung ibinili ni Saldico, yung mga perang inipon niya, ginawa niyang bangko yung bahay niya doon sa Pasig. Kung kukwentahin lahat, makakatulong na po yun sa milyong-milyong mga Pilipino na nangangailangan po ng suporta mula sa gobyerno. 'Di ba? So, labis-labis po kasing pagpalagay na natin, hindi si Martin Romualdez na nagnakaw, si Saldico. Pero kilala niya si Saldico eh. Ang obligasyon niya bilang isang speaker ay pangalagaan ang kaban ng taong bayan. At supilin, sawayin yung mga kasamahan niya na lalabag sa konstitusyon ng ating bansa. 'Di ba? Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan si Saldico na anumang oras ay pwede niyang sipain, pwede niyang tanggalin. Pero bakit kung hindi pa yung iba ang nagsiwalat sa baho ni Saldico, baka habang buhay na lang tayong niloloko at habang buhay na lang ganyan ang ginagawa ni Saldico. At baka hanggang ngayon ay iniiputan pa rin tayo sa ulo nitong ni Saldico. So lumalabas, para sa akin, nakasabwat talaga si Romualdez dito. Ganun lang po kasimple. Hindi natin pwede sabihin hindi siya kasama dito. Pagpalagay natin hindi siya kasama. Pero may malaki siyang responsibilidad. Nagtanga-tangahan siya, nagbulag-bulagan siya, nagbingi-bingihan siya. So kaninong responsibilidad? Alam nga naman sa ating mahal na Pangulo. Ano kahilo? Kayo yung laging magkasama. Diba? O. Kaya doon sa mga Martin Romualdez, pasensya na po kayo. No? Dahil hindi po tayo naglilingkod dito sa isang politiko. Tayo naglilingkod sa taong bayan. Okay, dumako po tayo sa sentro ng ating usapin, mga minamahal ko mga kababayan. Ito tungkol po sa naging usapan po nito ni Attorney Clark Castro, maging ni Corina Sanchez. Ito tungkol po sa tunay na tapang. No? Kasi marami po nagsasabi na ito daw ang ating mahal na Pangulo ay binabay. Marami nagsasabi, lalong-lalo na yung mga DDS, na itong ating mahal na Pangulo ay bakla, duwag, at iba pa. O mahina, malambot, ano pa ba, mahinhin. So, isa yan sa mga nababasa ko noon. So, para maintindihan ho natin kung ano ba ang tunay na tapang, eto panoorin po natin yung tupong ito na kung saan ini-interview po ni Corina Sanchez, ito pong ating butihing tagapagsalita ng ating mahal na Pangulo, si Attorney Clark Castro. Ito, panoorin po natin. Medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O yun, okay. Actually, si Pangulo na kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. Ayun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin reading, kung paano niya to iti-take sa sarili niya at kung paano niya ilalahan yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Matapang naman siya eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman nakikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, napakalinaw po ng sinabi po ni Attorney Clark Castro. So, hindi maituturing na matapang ang isang tao base lamang po sa hilig niyang magmura at magbanta. Ngayon, paano ko po nasasabi ito mga kababayan? Una, para po sa akin, ang pagiging matapang ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo o pananalita. No? Ito ay mas malalim at may kaugnayan sa pagharap ng mga pagsubok sa panganib ng may determinasyon at lakas ng loob, mga minamahal ko mga kababayan. Ang pagmumura po para sa akin at pagbabanta
ay maaaring isang paraan lamang po ng isang tao o isang pamamaraan ng pagpapakita ng galit o frustration, no? Pagtatago ng insecurities o kahinaan, o kung hindi naman pagkontrol sa sitwasyon sa pamamagitan po ng pananakot, no? Ngayon, para po sa akin mga kababayan, ang tunay na tapang ay nakikita sa pagkilos ng may integridad at prinsipyo at kahit mahirap, no? Pagtindig para sa tama at pagtatanggol sa mga inaapi. Yan po ang tunay na tapang para po sa akin. O hindi naman kaya pagharap sa mga kinakatakutan ng tawag dito, kahinahunan at determinasyon, at higit sa lahat, pag-ako sa responsibilidad sa mga pagkakamali. So, yan po ang aking batayan. Alam niyo po, para po sa akin mga kababayan, yung isang taong laging nagmumura at nagbabanta pero umiiwas naman sa physical na laban gaya po ng mga Duterte, hindi po matatawag na matapang, kundi isang duwag. Kasi para po sa akin, ba't ko nasasabi ito? Ang isang tunay po o ang totoong matapang para sa akin, yung isang taong tahimik pero handang tumulong sa kapwa kahit sa panganib, no? Kahit pamalagay sa panganib ang kanyang buhay, yan po ang may tuturing natin na matapang, no? Kagaya po ni PBBM, isang leader na kayang umamin sa kanyang pagkakamali sa harap po ng publiko. Yan po ang tunay na tapang na nakikita ko. Nakita nyo naman, no? Bagamat wala siyang kinalaman sa pero inaamin niya na mayroon siyang kamali. Yung tunay na tapang, hindi siya nagmamalinis. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo mga kababayan, para po sa akin, ang pagiging matapang ay hindi sukatan sa dami po ng mura o banta na binibitawan po ng isang tao, no? Ang tunay na matapang ay mas malalim pa o mas malalim na katangian na nagpapakita po ng lakas ng loob, integridad at determinasyon sa pagharap sa mga hamon po ng buhay, no? So mali po yung sinasabi po, lalong-lalo na maraming beses ko narinig na itong mga Duterte nagsasabi duwag daw ang ating mahal na Pangulo. Isa na dyan si Baste. Biro mo, lakas-lakas na magsabi na duwag daw ang ating mahal na Pangulo, pero siya naman tong duwag, di ba? Maraming beses na makikita mo, mapapanood mo dun sa post ni sa mga video ni Baste, ang hilig maghamon. Hinamon si General Torre. Nung nandoon na si General Torre sa pinagkasunduan na para magsuntukan sila, wala naman dumating, di ba? O si Carbonell, ang hilig magtapang-tapangan ni Baste. Ngayon hinamon si Baste doon sa Luneta, may lumabas bang Baste? Wala. Pero makikita mo ang kapal ng uso, ang kapal ng ngabil. Kung magsalita, kala mo talagang napakatapang, di ba? Dinadaan sa mura, kala mo matapang. Ganon din si Paulo Duterte, o lalo na to si Sara, di ba? Para lang sabihing matapang, nagmumura, di ba? Para lang sabihin na matapang, nagmumura, nagbabanta. Tingnan nyo naman, di ba? Yan ang estilo nila. Pero akala ng mga DDS, yan yung uri ng taong matapang. Pero mali po kayo. Bakit hindi nyo i-search? Di ba? No? So, alam nyo ba kung ano po ang pagkakakilanlan ng isang taong duwag? Kasi, baka hindi kasi alam ng ating mga kababayan Baka akala nila yung pinapakita ng mga Duterte, katapangan. Bibigyan ko yun ng isa sa mga example. Yung pagiging sinungaling. Diyan po, batikan ng mga Duterte dyan. Pagdating sa pagiging sinungaling, number 1 ng mga Duterte dyan. Lalong-lalo na to si Sara. Diba? Napakasinungaling yan. Isa sa karakter ng isang duwag, yung pagiging sinungaling, no? Upang maiwasan ang responsibilidad o upang pagtakpan po yung kanyang mga pagkakamali. Ikita nyo naman, di ba? Yung pagkakamali niya sa DepEd,
yung pagkakamali niya dun sa OBP, tinatakasan niya. Kaya nagsisinungaling na lang siya. Dahil gusto niyang takasan yung kanyang kasalanan, yung kanyang dapat harapin, nagsisinungaling, gumagawa ng kung ano-anong mga kwento. Inililihis yung tunay na pangyayari. Diyan sila magaling, mga kababayan ko. O ano pa? Pagkukunwari. O, diyan magaling. Inamin ni Rodrigo Roa Duterte yan. Sa isa sa kanyang mga na magaling talaga silang magkunwari. Diba? O, pagkukunwari na matapang o malakas upang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ganun si Rodrigo Roa Duterte. Diba? Nagkukunwari siya na matapang para itago yung kanyang tunay na kaduwagan. Maraming beses niya nang ginawa yan eh. Diba? Nagkunwari siya na matapang siya, iiningganyo pa nga niya yung mga kababayan natin na kapag siya ang naging presidente, diba? Dadalhin niya yung flag doon sa China, sakay ng jet ski. Pero nangyari ba yun? Ngayon, dahil sinisingil na siya doon sa kanyang pagpapanggap na matapang siya, abay sabihan ba naman niya yung mga naniwala sa kanya na ipokrito? Diba? Oh. Ano pa, ugali ng isang duwag, pagiging makasarili. Yan, number 1 dyan si Sara Duterte. Ha? Mas inuuna ang kanyang sarili, maligtas at kaginhawaan kaysa sa iba. Alam niyo ba, dahil sa pagiging makasarili ni Sara Duterte, mas pinili niyang ipahuli ang kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte sa Interpol. Alam ni Sara Duterte na nandyan na yung warrant. Alam ni Sara Duterte na nasa Pilipinas na yung huhuli. Pero bakit sinadya niya na ipasakay sa eroplano itong kanyang ama pauwi ng Pilipinas samantalang alam niya na may nag-aabang? Bakit? Para, pagtakpan o para mailigtas niya ang kanyang sarili. Bakit? Iniisip kasi niya na kapag hinuli ang kanyang ama, palalabasin niya ngayon na kidnapping. Makukuha niya ngayon yung simpatya ng taong bayan. Ngayon, nailigtas niya ang sarili niya. Ang tanong ngayon, sa kanya bang pagiging makasarili, naligtas ba niya ngayon ang kanyang ama? Hindi. Doon na mabubulok ang tatay niya. Ganun siya kamakasarili. Ganun siya kamapagpanggap. Tingnan nyo, para matabunan yung kanyang kawalangian, nung nahuli na si Rodrigo Roa Duterte, gumawa ng drama. Na kunyari, mahal na mahal niya ang tatay niya. Putang ina. Okay, napamura na naman ako. Diba? Kung mahal niya tatay niya, bakit niya hinayaan na kunin ng Interpol? Alam na alam niya na eh. May mga tao siya sa Pilipinas, may mga sundalo siya sa Pilipinas na kampi sa kanya. May mga pulis na kampi sa kanya. Lalo na may anak si Bato de la Rosa. Alam nila nandyan na ang Interpol. Pero bakit ganun? Diba? Kasi makasarili si Sara Duterte. Okay, ano pa ang katangian ng isang duwag? Kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi naniniwala sa kanyang sariling kakayahan at halaga. So alam nyo, yan ang katangian ni Sara Duterte. Bakit siya umalis sa DepEd? Kasi, alam niya na kahit siya, wala siyang, kung papaanong mga Pilipino ay walang tiwala sa kanya, mas lalong wala naman siyang tiwala sa sarili niya. Diba? Kaya nga siya nag-resign eh. Ginawa na lamang niyang panakipbutas o ginawa niyang isa sa mga sentro ng kanyang dahilan kung bakit siya umalis. Dahil doon sa di umano'y gustong kuwanan ng porsyento yung ibinigay sa kanyang budget sa DepEd. So, nagpalagay na natin totoo yun. Pero hindi yun ang dahilan. Kung may tiwala ka sa sarili mo, tatayo ka. Hindi mo iiwanan yung trabaho mo. Diba? Hindi mo iiwanan ang trabaho mo dahil nandiyan ka na eh. Panindigan mo. Diba? Dahil wala siyang tiwala sa sarili niya, iniwanan niya na nakatiwangwang na may problema yung DepEd. Diba? Ano pa yung kanyang katangian ng isang duwag na tao, no?
yung pagiging irresponsable. Yan, number 1 na makikita natin yan kay Sara Duterte, yung pagiging irresponsable. Part po yan ng ugali ng isang duwag. No? Hindi inaako ang kanyang mga responsibilidad at inaasahan na lamang ang iba na gumawa nito para sa kanya. Tingnan nyo. Pagkatapos na pumalit sa kanya yung isang butihing senador at naging maganda at maayos na, abay, kala mo kung sino na magsalita ngayon. Diba? Nung pinalitan siya ni Angara, aba, pag umaksyon, akala mo ang galing-galing niya. Akala mo ang husay-husay niya. Akala mo wala siyang iniwan na na putik o dumi doon sa departamentong dati niyang inuupuan. Diba? So, napaka-irresponsible. Nakita niyo na bilang isang BP. Mas gusto pa niyang mag-abroad ng mag-abroad. Mas gusto pa niyang mamasyal ng mamasyal kaysa sa atupagin yung kanyang mga pangako sa mga Pilipino. Diba? Maraming times na nakita natin ang kanyang pagiging irresponsable. Biro mo, bumabagyo dito. Samantalang siya nanunood dun sa ibang bansa ng concert. Naghihirap yung mga taong naniniwala sa kanya. Makita mo, nandoon. Pumasyal sa bahay ni dating Vice President Leni Robredo. Tapos pumunta pa sa isang isla, gumastos ng daan-daang libo, naligo ng beach. Habang yung mga kababayan niya naliligo sa pawis dahil sa paghahanap ng mailalagay sa kanilang mga tiyan dahil sa sobrang hirap. Diba? Oh. So, ngayon, napag-usapan natin ito, meron pa. So, isa din sa katangian po ng isang duwag, no? Mahilig mamintas o manira sa iba upang itaas ang kanyang sarili, upang takpan ang kanyang mga insecurities. So, ganyan si Sara Duterte. Makikita ninyo. Magmula dun sa bigas, yung 20 pesos, sabi niya, ay hindi, kung ako yan. O, diba? Diba? Pinipintasan niya yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, may alam naman pala siya, ba't di niya ginawa ng panahon ng tatay niya? Puro ganun siya Sinasabi niya, puro ako. Mahilig siyang mamintas. Pero, kapintas-pintas naman. Diba? Yan ang ugali ng isang taong mahilig mamintas. O ugali ng isang taong duwag. No, ano pa yung ugali ng isang duwag? Pagiging mapagtanim ng galit o sama ng loob sa iba dahil sa takot sa nasaktan muli. So, yan ang ugali ni Sara Duterte, mapagtanim ng galit. Diba? Kita niyo yung mga naging reaksyon niya kaysa puputulan daw niya ng ulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaysa ipapapatay niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pa. Diba? Pero, makikita mo, nasa salita pa lang niya, mismong siya nanginginig na sa takot. Dahil palabas lang niya yun, para sabihin lang na matapang siya. Diba? So, ngayon, dahil sa napag-usapan natin yung katangian ng isang duwag, tapos na tayo doon. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang, ano bang katangian ng isang tunay na matapang, no? So, ang isang tunay na matapang po, mga kababayan, ay nagtataglay po ng mga, halimbawa po, no? Ang katangian po nito ay katatagan ng loob. Kapag matapang ka, matibay ang loob mo, 'di ba? So, hindi ka natatakot na harapin yung mga panganib o pagsubok kahit po ito ay napakahirap. Yan po ang ugali ng ating mahal na Pangulo. No? Yan po ang ugali niya, nakita niyo naman. Matindi yung nangyari sa kanya. Grabe yung mga pagsubok na dumaan sa kanya, yung pambabatikos sa kanya. Pero dahil matapang siya, bagamat mahirap yung sitwasyon, nagiging kalmado po siya. Diba? Oh, so ano pa? Bilang isang matapang, dapat meron kang integridad na kung saan ay naninindigan sa kanyang mga prinsipyo at moralidad kahit mahirap.
So yan po ang katangian ng ating pong mahal na Pangulo. Yan po ang meron ng ating mahal na Pangulo na wala naman itong si Sara Duterte o itong mga Duterte, lalong-lalo na yung kanila pong mga alipin. Si Bato de la Rosa, si Bongo, lalong-lalo na si Robin. Diba? So ano pa? Pagpapakumbaba. So, part pala ng isang tunay na matapang, yung pagpapakumbaba. Inaamin ang kanyang mga pagkakamali at handang matuto. So yan po ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, kapag naririnig po ng ating mahal na Pangulo yung mga komento ng ating mga kababayan, hindi po siya nanggagalit. Tinitignan niya, iniisip niya, ina-analyze niya yung mga bagay na makapagbibigay po sa kanya ng aral. Diba? So ganyan po ang ating mahal na, pero mga Duterte, turuan mo, pagsabihan mo ng ganyan, babaliktarin ka, sisirain ka, kasi gusto nila, sila lang yung tama. So, yan po ang katangian ng isang duwag. Pero ang ating mahal na Pangulo, dahil matalino, ayun. Diba? So, ang ating mahal na Pangulo po, bilang isang matapang na presidente, siya po ay nakakaunawa at nagmamalasakit sa damdamin po ng iba. Hindi po katulad ng mga Duterte, napakagrabe. Masasabi mo talagang hayop sa lahat ng hayop. Diba? So, isa rin sa katangian ng isang tunay na matapang, mayroon pong paninindigan. May matibay na paniniwala at handang ipaglaban ito. So dahil alam po ng ating mahal na Pangulo na tama po ang kanyang ginagawa, siya po'y naninindigan sa tama. Siya po'y naninindigan sa katotohanan. Kaya nga kahit magalit pa sa kanya yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kaalyado, halimbawa na lang ni Sara. Dahil sa mas naninindigan siya para sa mga Pilipino, hindi niya inisip ang sarili niya. Kahit alam niya na napaka-delikado na pabayaan niya na litisin ng hukuman itong si Sara dahil alam niya kung anong kakayahan nito para manira sa kanya. Pero bakit mas pinili ng ating mahal na Pangulo mga Pilipino? Dahil may paninindigan po siya mga kababayan. So, ano pa ang galing ng isang tunay na matapang? Pagkamakatuwiran. O sa English pa, papalaga justice, yan. So, ipinaglalaban po ang tama at pantay na pagtrato sa lahat. So, ang ating mahal na Pangulo po, makikita nyo ang kanyang tunay na tapang. No? Dahil talagang masasabi mo na meron po siyang makatuwiran na pag-iisip. No, alam niyo makikita lamang po yung katangian niya sa isang tunay na matapang na tao, yung pagiging makatuwiran. Hindi po siya sumasama, hindi po siya nakikisakay sa mali. Pag mali ay mali, pag tama ay tama. Yan po ang katangian ng ating mahal na Pangulo na wala po sa mga naunang naging Pangulo. So isa pa sa katangian ng isang tunay na matapang, disiplina sa sarili. So meron siyang tinatawag na self-discipline. Kinokontrol ang kanyang mga emosyon at aksyon. So yan po ang ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, itong Pangulo natin, kung naging utak Duterte to, malamang ubos na po ang lahat ng tao na nanira sa kanya. Kahit yung mga nag-rally na yan, kung panahon ni Duterte yan, malamang lahat yan ay binubuldos na o itinatapon na lang doon sa napakalaking butas ng lupa. No? Noong mga panahon ni Duterte, walang nagwiwelga kahit alam nilang mali. Bakit? Alam nila na bala ang katapat. Kapag nagsalita ka, kapag ka may sinabi ka, sa mga politiko naman hindi nila kayang gawin yan, gagawin ka ng istorya, ipakukulong ka katulad ni Laila de Lima, na nagawang ipakulong na karang administrasyon kahit wala naman talagang kasalanan. Gamit yung mga peking saksi, peking mga, diba? Lahat pineke. So, yan po ang ating mahal na Pangulo. So, ano pa ang ugali ng isang tunay na matapang? Mayroong responsibilidad. Inaako ang kanyang mga responsibilidad at hindi umaatras sa mga hamon. So, yan po ang ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, kung hindi po mahal ng ating mahal na Pangulo ang mga Pilipino, matagal na siya nag-resign. Kasi
sa totoo lang kung yaman lang ang pag-uusapan, hindi niya na kailangan magpayaman Dahil bago pa siya pumasok sa politika, buhay mayaman na siya. Buhay prinsipe na siya. Pero bakit kailangan niyang maging Pangulo at manatiling maging Pangulo? Yan ay hindi dahil sa gusto niyang maging Pangulo, kundi dahil gusto niyang iahon ang bansang ito sa kahirapan na hindi kayang gawin ng ibang mga naunang presidente. Tandaan natin na simula po ng pinalitan ang mga Marcos ng mga sumunod sa kanya, hindi na po tumaas pa o naging mayaman ang bansang ito. Sa halip ay bumaba at nalunod sa utang. No? So, ano pang ugali ng isang tunay na matapang? Pagiging tapat o honest, meron siya pagiging honesty. So, laging nagsasabi ng totoo at hindi nagtatago ng impormasyon. So, yan po ang katangian ng ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, noong mga nakarang administrasyon, lahat sikreto. Ipinagbabawal makita yung salin, ipinagbabawal na makita yung ganito. Kaya, maraming umabuso. Kagaya ni Martires. O hindi alam ni Rimulya na dismiss pala tong si Villanueva. Sinikreto. Nalaman na lang niya nung sinabi niyang pabubuksan niya uli yung kaso ni Villanueva. Bakit sikreto? Kasi may nangyayaring hindi maganda. Kaya pala todo suporta itong si Villanueva sa mga Duterte dahil nakakuha siya ng pabor noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte kapalit ng kanilang pakikipagsimpatya. Balita ko, isa tong mga Villanueva sa sumuporta dito po kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya nakakuha siya ng pabor. Pero yung pabor na binigay sa kanya, sekreto. Kasi, bakit sinekreto? Kasi kaduda-duda nga naman. Bakit mo i-dismiss yan? Samantalang hayag at may katotohanan yung mga papeles, yung mga resibong ipinakita. Diba? So, balik tayo dun sa binasa natin kanina, yung pagiging tapat. So, alam nyo, dahil po sa pagiging tapat ng ating mahal na Pangulo, mas pinili niyang kalabanin o mas pinili niyang iwanan o mas pinili niyang ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino kaysa yung kanyang mga kaalyado. Diba? So ano pa ang katangian ng isang matapang? Pagtitiyaga. O meron siya tinatawag na perseverance. Hindi sumusuko sa harap ng mga pagsubok at patuloy na nagsisikap. Yes, yan po ang ating mahal na Pangulo. Sa likod ng mga pagsubok na dumarating sa kanya, hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Sa halip, ipinapakita niya doon sa mga naninira sa kanya yung kanyang tunay na paglilingkod sa taong bayan. Yan po ang kanyang pinapakita. Hindi siya pinanghihinaan, hindi siya nawawala ng lakas ng loob sapagkat ang lahat ng yun ay hinuhugot niya sa kanyang pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ano pa? Pagka mapagkumbaba. So yan, yun yung ugali niya talaga. Sobrang mapagpakumbaba po talaga ng ating mahal na Pangulo. Alam niyo, tulad nga sinabi ko, kung kay Duterte nila ginawa yung kanilang mga paninira sa ating mahal na Pangulo, tulad ng sinabi ko, baka nag-aalingasaw na o namamaho na ng patay ang lansangan dahil sa dami ng mga taong naninira sa kanya. Pero dahil mapagpakumbaba po ng ating mahal na Pangulo, pinapasabatas niya, dinadaan niya sa proseso, higit sa lahat, ipinapasa Diyos niya at pinapanalangin pa niya yung mga taong naninira sa kanya. Sa mga hindi nakakakilala, madalas po na ipinapanalangin ng ating mahal na Pangulo yung mga taong naninira sa kanya. Kahit itong mga Duterte, ipinapanalangin niya na isang araw, hipuin ng Diyos o tumanggap sila sa Diyos at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Imbis na ipapatay ng ating mahal na Pangulo, pinapanalangin niya yung mga taong tila wala na sa hulog. No? Ano pa? Pagmamahal. Ito yung meron po talaga ang ating mahal na Pangulo na wala sa iba. Tunay na pagmamahal.
no? Nagmamahal sa kapwa at handang magsakripisyo para sa iba. So yan po ang ating mahal na Pangulo. Sinasakripisyo niya ang kanyang sarili. Tinatanggap niya yung mga masasakit na salita, yung mga paninira, pagbabanta, lahat-lahat na. Kahit pa nalalagay na sa alanganin yung buhay ng kanyang asawa, kanyang mga anak, patuloy po siyang naglilingkod dahil sa kanyang tunay na pagmamahal. So yan po ay likas na ugali ng isang taong tunay na matapang. Kaya doon sa mga DDS na nagsasabing duwag ang aming mahal na Pangulo, maghulos dili po kayo. Baka gusto niyo munang pag-aralan kung ano ba ang katangian ng isang tunay na matapang sa isang tunay na duwag. Diba? So ang tunay na matapang ay yung mayroong takot sa Diyos. Merong respeto sa kapwa, may respeto sa batas. Hindi palamura, at higit sa lahat, hindi minumura ang Diyos. No? So yan po ang tunay na matapang. At higit sa lahat, ang tunay na matapang ay yung responsable, hindi irresponsable. Katulad ng isa dyan na mahilig manilip, mahilig mangoreksyon, mahilig mamintas, pero kapintas-pintas naman. So sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating programa. So muli po tulad po rin sinasabi ng likod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.